Isa na naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Maraming nagtatanong sa akin ito Paano daw ba, architect? Kung meron ka ng architect na gumawa ng plano, tapos natapos na yung designs, meron ka ng complete set ng drawings, ready na for building permit. Paano ka magpo-proceed sa construction at makakapili ng isang contractor? Napakahalaga ang proseso na pag-uusapan natin ngayon. Ang tawag dito, bidding. Pag-usapan natin kung paano yan gagawin sa project mo, no? Kahit na bahay yung project mo, paano mo ma-avail ang services ng isang qualified na builder. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Kung hindi ka pa subscribe dito sa YouTube channel or sa Facebook, kung sa Facebook mo ito napapanood, mag-subscribe ka na, mag-like, mag-follow, at marami kang matututuhan tungkol sa mundo ng construction, architecture, at project management sa channel na ito. Maganda kung marami kang options, di ba? Palagi namang maganda yan, no? Na hindi ka lang mafo-focus sa isa. No? Mas maganda kung may mapagpipilian. Ganon yung proseso ng bidding. No? Kasi nga, yung mga contractor na i-invite mong sumali ay magpapagalingan sila, no? Sa pagpepresyo, sa i-offer nila sa yung quality of service, at sa speed ng kanilang trabahong ibibigay sa iyo, no? So magkakaroon ka ngayon ng overview, no? Sa kung ano yung posible na ma-deliver sa yung trabaho ng isang contractor na pinili mo sa pool ng mga maraming contractor. So, paano ka makakapunta sa ano na yan, no? Sa procedure na yan. No? Paano ba ginagawa ang pakikipag-negotiate sa isang bidding, no? Sa mga contractor? Kung ang project mo, ito man ay maliit o malaki, no? Pero karaniwan kasi ginagawa yung bidding dito sa atin sa mga malaking project, no? Lalo na sa government projects. Pero pwede rin ito sa mga maliliit na projects. Kagaya ng bahay mo. Unang-una, dapat may arkitekto ka. No? Yung architect na gumawa ng plans at kumuha ng mga engineers na nag-design ng mga engineering aspects ng bahay mo. Yung structural, electrical, sanitary, mechanical, etc. So pagka nabuo na ng architect yung plano, siyempre, meron na rin siyang idea kung magkano ang magiging building cost. Pwede na kayo ngayong mag-usap para pumili ng isang contractor. So, pwede kayong mag-umpisa sa pag-i-invite ng mga contractors. Pwede kayong mag-send ng letter of invitation. Pwede kayong mag-post. Ngayon kasi sa social media, pwede nang gawin yan. No? I-post ninyo. O kaya naman, mayroong referral yung architect, no? Na mga kilala na niya na mga contractors, no? Siyempre, si architect mo, pwedeng nagkaroon na siya ng experience makipagtrabaho sa iba-ibang mga contractors. So, more or less, alam niya yung quality ng trabaho na ibibigay ng mga contractor na ito. So, pwedeng siya ang tumulong sa'yo na mag-invite ng mga possible na bidders, mga contractors. Ano ang mga detalye na kailangan ng mga contractor na sasagot doon sa invitation mo at sasali sa bidding? Number 1 ay yung bid documents. Ano ba yung composition ng bid documents? Siyempre, unang-una dyan, yung kumpletong set ng plano na ginawa ng architect at ng mga engineers mo. Siyempre, doon pagbabasihan yung magiging scope of works, no? Yung presyo, no? Na magiging trabaho. Pangalawa, yung binanggit nga natin, yung instructions sa mga bidders. Ano ba yung ipapagawa mo? Scope of works. Ano yung mga kasama? Ano yung mga bagay na gusto mo ikaw ang bibili? Yung tinatawag na owner-supplied na mga materials or mga items or
OSM, tawag namin doon, Owner Supplied Materials. Ano naman yung mga kasama sa ibibigay o isusupply sa iyo ng contractor, no? At iba pa na mga instructions, no, nandoon sa mga instructions na yon to the bidders. Ano pa? Yung tinatawag na bid form. Sa bid form, pwedeng yan ay BOQ or Bill of Quantities, no? Ibig sabihin, binilang na ng architect mo kung ilan ang semento, ilan ang bakal, ilan ang hollow blocks, ilan lahat, no? Nakalagay na yung quantities. Pero wala lang siyang presyo. So, ang gagawin ng contractor ay ililista lang niya kung magkano yung presyo per item. Doon sa nabanggit natin na bid form, mas maganda kung BOQ siya or Bill of Quantities na siya. Kasi ang nagbilang nun yung architect mo. Yung architect mo, binilang niya kung ilan yung mga kailangang materyales. Dahil siya yung nag-design, siya yung nakakaalam kung ilan yung ginamit. Sa ganung paraan, mas makakasave ng time. Malalaman mo kaagad, mas magiging mabilis para doon sa mga contractors na mag-bid kasi nandun na yung quantities. Hindi ka mukha kapag sila pa yung magbibilang. Anyway, yung architect naman ang nag-design. So, sigurado alam niya kung ano yung mga, kung ilan yung mga gagamiting materials doon. At kapag ganun yung ginawa ng architect mo, meron ng bill of quantities doon sa bid form mismo, mas madali sa'yo na mag-apple to apple comparison. O, halimbawa, ang binilang ng mga contractors mo, pinresyohan nila, lahat pare-parehong 1,000 hollow blocks. O, si contractor A, ganito yung presyo niya. Si contractor B, ganito yung presyo niya. Si contractor C, ganito yung presyo niya. Madali ka mag-compare. No? Mas madali mong malalaman yung presyo ng eksaktong binigay na quantity ni architect mo. No? Kaya, kung apple to apple comparison, mas magiging fair ka. No? At mas mahusay ang magiging pag-scrutinize mo, pagsusuri mo doon sa bid ng bawat contractors na sumali. Ngayon, sa process ng paggawa ng mga contractors ng kanilang mga quotations, no? Baka may mga tanong sila. No? At yung mga tanong na yon ay ipapadala sa iyo at sa arkitekto mo. No? Tapos yung arkitekto mo naman, gagawa siya ng sagot. No? At yung sagot na yun, ang tawag doon ay bid bulletin. No? Kaya yung bid bulletin, hindi lang ipapadala yun doon sa nagtanong. No? Yung sagot niya, ng architect mo, yung bid bulletin na yun ay ipapublish niya sa lahat ng mga sumaling contractor. Kasi baka yung iba iisipin nila, ano kaya itong gagamitin na ito? Kasi baka wala doon sa specifications. No? So, kailangan matukoy yun kasi pepresyohan eh. So, baka magtanong yung isa, architect, ang tanong ko, anong klaseng tiles ang gagamitin dito sa toilet number 2? Kasi wala sa plano, wala sa specifications. Sasagot ngayon si architect, ito, this is to clarify, blah, 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 blah. At gagamitin niyo yung tiles na ito. No? So, ito, bid bulletin number 1, may number yun. No? Bid bulletin number 2, pag may nagtanong uli. Hanggang sa matapos yung mga katanungan. No? Sasagutin lahat yan ng architect mo at ipapadala niya yung sagot sa lahat ng mga bidders na para malinaw na malinaw. Pagkatapos ipadala itong mga detalye na to sa mga contractors, i-email or i-send sa kanila ang mga physical copies, no? Maghihintay ka na ngayon, no? ng kanilang bids. No? Siyempre, nakalagay din dun sa instruction sa bidders kung kailan yung deadline. No? At kapag dumating na yung mga bids, tutulungan ka ngayon ng architect mo na i-interpret yung mga nilagay ng mga contractors na presyo. No? Siyempre, expect mo, hindi yan pare-pareho. No? Pwedeng may mga items na sobrang baba dun sa isa, sa isang contractor naman ay sobrang taas, sa isang contractor naman ay katamtaman lang. No? I-expect natin yun kasi bawat contractor ay may iba-ibang method, may iba-ibang paraan ng pagtatrabaho. Kaya, syempre, iba-iba rin yung magiging cost nila. So, tutulungan ka ngayon ng architect mo na busisiin kung sino ang pinakamagandang piliin. At kapag nakita mo na kung sino yung mapipili mo, siya nga pala, hindi palaging yung pinakamura yung pinipili, no? Hindi rin palaging yung katamtaman, no?
Kasi depende yon, no? Kaya mas maganda kung hihingi ka ng information doon sa mga contractors. Pwede mong hingin sa kanila yung mga past clients nila, no? Yung mga projects na natapos nila, baka pwede mong puntahan para makita mo yung quality ng trabaho na ibibigay nila sa'yo. So, mas maganda kung gano'n, no? Bago ka mag-decide kung sino yung pipiliin mo. At kapag nakapili ka na, no, saka na kayo ngayon magpapadala ng iba pang mga request or demands mo, no? Requirements mo sa iyong napiling contractor at magmi-meet kayo, pag-uusapan ninyo ang mga conditions at lahat ng mga gusto mong mangyari, gusto niya ring mangyari. Pag-uusapan ninyo ang schedule ng bayaran, magkano ang down payment, at ang lahat ng yan ay ilalagay nyo sa contract. So, isisil nyo ang deal sa pamamagitan ng contract or agreement, no? Sa lahat ng mga prosesong yan, kasama mo yung architect mo. Kaya maraming trabahong gagawin yung architect mo, no? Sulit ba? Oo, sulit naman, no? Dahil tiyak, makakapili ka ng the best na contractor na gagawa ng project mo, no? At i-guide ka naman ng architect mo para hindi ka maligaw dun sa proseso at hindi ka maloko, no? Maraming naloloko daw ng contractor kasi ang ginagawa nila, yung isa lang kausap nila. O kaya naman, di nila kilala kung sinong kausap nila, no? Malay mo, yung contractor na yon ay kilala ng architect mo, napili mo. Mas maganda, di ba? At pwede naman yon, no? Hindi naman palaging may conflict of interest sa bagay na yun. Okay, so sana nakatulong sa iyo yung impormasyon na to at makapili ka ng the best na contractor na magtatayo ng project mo. Sana makasama ko kayo muli sa susunod nating content. Maraming salamat po. Sana palagi kayong manood, mag-subscribe kayo kung hindi nyo pa nagagawa, at mag-follow, mag-share, mag-like, no, sa mga YouTube or Facebook videos natin. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat hanggang sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye!